Base sa ating latest satellite images at mga pinakauling datos natin ay yung low pressure area na ating minonitor sa nakalipas na araw ay tuluyan na nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility at naging ganap na bagyo. Naging bagyo po ito sa labas ng PAR kaya hindi po natin ito binigyan ng local name. Huling namataan ito nga bagyo na sa 555 kilometro kanluran ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union, tagda yung pinakamalakas na hangin, nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso, na nasa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Posible po na ang magiging takbo o ang direksyon po ng bagyong ito ay patungo sa may katimugang bahagi ng China at ito po ay walang direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan at southwest monsoon pa rin o habagat ang magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Ito yung area ng Palawan, Bataan at Zambales. Nakikita nga natin na kung lalakas pa itong bagyong ito ay posibleng mahatak niya papalayo ng ating bansa ito nga habagat or southwest monsoon. Kaya posible po sa mga susunod na araw ay medyo mainit na panahon na naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero asahan pa rin natin yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ulitin ko po kasi panahon pa rin naman ng tag-ulan kaya expected pa rin natin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kadalasan po katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan. Pero hindi naman natin to inaasahan na magtatagal. Usually po yung mga thunderstorms natin sa late afternoon ay mga 1 hanggang 2 oras lamang. At maliban dito sa ating binabantayan na low pressure na bagyo sa labas ng PAR, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.